natin mga ka-GP Natics at syempre hindi pa rin nagbago. Punta naman natin ang usapan Nograles, Duterte, magsasagupa sa Davao City. Eto, nung mga nakaraang araw ay sinabi ko po sa inyo ang pasapantahan ni GP, ni JNK, na sinasabi ko po na malamang hindi tatakbo bilang senador ang tatlong Duterte. Which is, napatunayan po natin na hindi po sila tatakbo sapagkat nagdeklara na itong si Rodrigo Digong Duterte na tatakbo siya bilang mayor ng Davao at vice president niya itong si Baste. Dahil nag-aalangan sila na mawala po ang Duterte sa politika ng Davao. Ngayon naman, ang inaantay na lang natin ay ang pagpapile nila ng Certificate of Candidacy. Diba? Dahil sabi po ni Digong, kapag si Baste ang lumaban, sigurado landslide ang kanyang anak sa kalaban. wala palang tiwala ito sa anak niya. At ang sinabi rin po natin, ang inyong abang lingkod, na kapag nanalo si Digong, sigurado ipapasa niya lang din ang pwesto kay Baste Duterte sapagkat matanda na po siya at hindi niya nakaya. Ang kanyang birdie, baka hindi niya nakayang hawakan. 'Di ba? Kaya mahinang-mahina na po ito. At sigurado tayo natagilid ang laban nitong si Baste Duterte kapag kalaban si Migs Nograles. Ngayon, may lumabas na mga bali-balita na kung saan po itong si Carlo Nograles ay mukhang ito po ang tatakbong vice mayor ng Davao, katandem po ng kanyang kapatid na itong si Migs Nograles, mga kababayan. Dahil tayo po, 'di ba sabi natin nung nakaraan, magiging madugo, magiging mahigpit ang laban ng Duterte Nograles sa probinsya ng Davao City. Ngayon, dahil nga may tendency, may posibilidad na itong si Tandang Duterte ay aalis sa pwesto, hindi magte-take ng oath at ipapasa sa kanyang vice-presidente, vice-mayor kung sakasakali ito ay ang kanyang anak. Subalit kaya niya ba itong gawin? Kapag halimbawa tumakbo itong si Carlo Nograles, katambal ng kanyang kapatid, at nanalo bilang vice mayor, kaya niya bang hindi mag-take ng oath? 'Di ba? So sa makatuwid mga kababayan, mga ka-GP Natics, talagang estratehiya po itong ginagawa ngayon. Kailangan matabunan ang lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte. Talagang palaisipan sa lahat. Ito po, pakinggan ninyo. Kanina, marami ang nagtataka dahil nagpunta po itong si Carlo Nograles sa Comelec. Diba po? So, ito yung balita na lumabas. Ay, hold on. Ayan. So, ito yung balita kanina. No? At parang ganun, ang laki. Teka lang ha. Hindi ko na ano eh. Ayan. Dito pala. Sorry ha. Hindi pala naka-ready. Ayan. So, ayan yung balita kanina, mga ka-GP Natics. Oh. Ang sabi rito, Nograles to run for local position. Patanong. Look, former Davao City 1st District Representative and current Civil Service Commission or CSC Chairperson Attorney Carlo, malulupit pala to mga to. Ito yung alam ko, mga attorney talaga, pero hindi naman sila attorney no case. Diba magagaling talaga to mga to eh. Oh, Attorney Carlo Nograles appears at the local commission on election Comelec
District Office on Monday, October 7, 2024. Asked by media if he is running for a local position, a smiling Nograles said he was just there to accompany his cousin, incumbent Councilor Javi Garcia Campos, who filed his certificate of candidacy for congressman of the 2nd District. If he will fill his COC tomorrow, October 8, 2024, which is the last day of filing, the ex-lawmaker said, sinamahan ko lang today si Javi. So rumors are rife that a member of the Nograles family could run for a mayor in this bustling metropolis, potentially pitting them against former President Rodrigo Roa Duterte after he hinted that he may gun for the top-posted Mayor Sebastian Baste Duterte as his vice mayor. So mga ka-GP Natics, ang nakasulat dito ay ito ang si Carlo Nograles ay sinamahan lang daw po ang kanyang pinsan sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. Ang nakakapagtaka po dito, dahil itong si Congress Civil Service Commission CSC Chairperson Attorney Nograles, di ba? Hindi kaya ibibigay niya na rin yung kanyang post as CSC Chairperson para tumakbo bilang Vice Mayor ng Davao para makatandem niya po ang kapatid niya. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa kanila eh. 'Di ba? Para makatambal po si Migs at kung sakasakali halimbawa na manalo ang Vice Mayor tapos matalo naman si Migs Nograles bilang mayor, hindi po magawa ng matandang Duterte ang kanilang plano. Palagay nyo, sino kaya ang magmi-mayor sa kanila? Si Migs or si Carlo? 'Di ba? Hindi natin alam mga kababayan. Pero ako, I'll go for Migs as mayor. Tapos kay Carlo Nograles as vice mayor. Or kung hindi naman tatakbo talaga si Carlo Nograles, pwede na siguro basta kaalyado nila yung tatakbo. 'Di ba? At siguradong malakas. Sabihin natin dapat malakas yung patatakbuhin nila. Hindi pwedeng ito ay mahina. Baka mamaya mas mahina pa kay Baste, tatalunin po sila. 'Di ba? Sigurado pag nanalo si Digong, mapupunta lang din yung mayorship dito kay Baste Duterte. Oh. Argo, hindi mo alam ang kwento. Hindi mo alam ang kwento, Argo. 'Di ba? Ito kasi dati sila magkalaban. Totoo po na itong Nograles sa tagal ng panahon, gusto rin talaga nilang hawakan ang Davao. Subalit natapwat, nagkataon na maraming pagkakataon na hindi po sila nakakapwesto. Ngayon mga kababayan, dumating ang point na talagang lumakas ang mga Nograles. Pero anong ginawa sa kanilang tatay sa Kongreso? 'Di ba? Pinasabugan po ng granada ang kanilang ama at kasawi ang palad na matay po yung dalawang bodyguard. 'Di ba? Oh, kung patas ang sino ba naman ang magagalit sa mga Nograles? Sino ba ang kalaban nila nung panahon na yon? Ang mga Duterte. Hindi ko sinasabi na sila ang may kagagawa ng pagpapasabog. Pero nagtataka ka dahil nung panahon na yon ay magde-declare na sila na lalaban sila sa mayorship at mukhang tagilid ang mga Duterte. Nung si Prospero Nograles dapat ang tatakbo bilang mayor ng Davao. 'Di ba? O pinasabugan po siya doon sa HOR. Yung alam nyo, sa politika, nag-public apology. Public apology na tinatawag natin. Hindi naman lahat ng pinapakita sa media, pinapakita dyan. 'Di ba? Totoo. Meron estratehiya lang yan. 'Di ba? Tingnan niyo si Digong. Ang daming estratehiya. Yung pinapakita niya, nung tumakbo siya, sabi niya, itatayo niya yung bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Ginawa ba niya? Hindi. Ang sinabi pa niya nung huli, mga utu-utu kayo. Diba?
Sabi ni Mama Shalom Molina, dapat pag mga ulyanin na, huwag na mga magkandidato. Hindi nga po eh. Ang problema kasi nito, yung plano nila na pag nanalo itong si Digong, sigurado po, at nanalo rin si Baste, eh hindi po ito magte-take ng oath. Dalawa lang yung gagawin niya. Either hindi mag-take ng oath, or aantayin niya na mamatay siya. 'Di ba? Tapos ibibigay niya yung pwesto doon sa second in command. Sino ba 'yon? Eh di yung vice mayor. Kung nanalo si Baste, eh di kanya na yung pagiging mayor. Oh. Alam mo, plastikan lang naman sa mundo ng politika, Argo eh. Sa totoo lang. Sa mundo ng politika, walang permanente dyan. Plastikan lang yan. Meron nga ako isang nakita dati magkalaban sa isang distrito ng pagiging congressman. Ngayon magkasama sila doon sa magkasama sila ngayon na tumatakbo sa isang alyansa. Pero yung kalaban ng isang congressman tatay nung kakampi niya doon sa alyansa. Oh. Diba? Tama. Yung mga bagay na yan, hindi na iba yan. Hindi natin sabihin plastic. Siyempre, minsan kailangan magkaroon tayo ng tinatawag nating white lies, di ba? Mag-public apology ka para sabihin mo kakampi ka nila. Ang totoo niyan, sino ba ang lumakad sa SMNI? Ang mga Nograles. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng franchise ang SMNI, Nograles po ang nag-sponsor. Nograles ang lumakad. 'Di ba? Yan ang totoo. Kaya ngayon kung sinasabi nyo kaplastikan lang yung public apology na yan, sa tingin ko hindi. Pwede tayong mag-white lies, 'di ba? Or pwede talaga nung time na yon, talaga namang gusto na nila makipag-alyansa sa mga Duterte dahil ayaw nila ng away. It just so happened na dumating yung Quadcom, Argo. 'Di ba? Sabi ko nga po, kung nanonood kayo dito, hindi naman sa Quadcom nagsimula yan. Nagsimula yan ang lahat nanggaling doon sa pagkakahuli kay Police Master Sergeant Mayo, 'di ba? Na nahuli yung almost 1 ton ng shabu, tapos papunta sa mga police, colonel, sa mga general, sa mga major, at doon sa mga iba pang mga kasabwat na pinagpapatay daw po nila yung may mga hawak na mga droga at sila na ang humawak. At the rest is history papunta sa Quadcom. So palagay ninyo, kahit ikaw ay nag-public apology sa mga Duterte, kaalyado mo sila nung time na yon, mananatili ka ba na kaalyado mo sila sa mga nakita mo sa progreso? Na nakita mo, pangalan ng mga Duterte ang laging binabanggit sa patayan. Pangalan ng Duterte ang binabanggit sa mga droga. Pangalan ng Duterte ang isinasangkot sa pogo. Mananatili ka ba? Nakaalyado nila, Argo? Nagtatanong lang. 'Di ba? So yung public apology mo na yan at sinasabi mo ibig sabihin plastic, hindi, 'di ba? Maliwanag na ang tao during that time nag-public apology ka kasi alam mo na gusto mo na makipagbati sa kanila, 'di ba? Pero hindi yan magiging forever, lalong-lalo na kung meron kang mabubungkal, mahalungkat na baho ng kabilang partido. Hindi mo na yan kakampihan. 'Di ba? Yun lang yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sisingaw yung kabulukan. Pag may bulok ba, ikaw, Argo? Ito lang tanong ko sa'yo. Halimbawa, ikaw nasa isang lugar, Argo. Nasa isang lugar ka. Tapos may binaon doon na etchas. Hindi mo alam na may etchas doon, 'di ba? Tapos pag tayo mo sa isang lugar, natatakpan naman siya ng lupa. Pero naapakan mo, sumingaw ngayon. Pag apak mo, sumingaw, ang baho. Hindi ka ba aalis sa lugar na 'yon? Ha? Ay, mali yan. Ikaw pala, Argo, yung old days, tawag dito, yung parehas mo si Marcoleta. 'Di ba? Old tradition. Pag friend ko talaga. So kahit nagsashabu.
kahit adik, kahit tawag dito, sila ay ano, mastermind ng kahit ano. Hindi, ito na nga lang tanong ko sa iyo eh. Yung friend mo na yung kalokohan niya na Argo. Sabi ko nga sa iyo, pumunta ka sa isang lugar, pinatayo ka doon, hindi mo alam na may tae. 'Di ba? Tapos nakabaon yung tae. Ngayon, nakabaon sa lupa, pero pag-apak mo, sumingaw. Ang baho. Tapos tumalsik pa sa'yo. Yung baho, yung echas. Ang tanong ko sa'yo, mananatili ka ba sa pwesto mo? 'Di ba? Naturalmente, aalis ka doon dahil mabaho na. May itinatago pala doon na hindi mo inaasahan. Gusto mo ba mapahamak o gusto mong manatili ka doon? Na naamoy ka, yung katawan mo, maamoy mo na ang baho-baho? Diba? Oh, sabi ni Argo, host. Pero ang tanong, aalis ka ba doon, Argo? Yan ang tanong ko sa'yo. Hindi yung host, sisisihin ko yung nagbaon sa tae. Hindi, tanong ko ron, aalis ka ba sa pwesto? Diba? Hindi, kailangan po talaga eh. Ganun lang naman yun eh. Kasi sabi niya, plastic daw ang mga Nograles. Hindi, palagay ko, nung panahon na yon, naturalmente, na sila gusto ng manahimik, gusto nila makipag-alyansa, pero along the way, hindi ka pwedeng manatili sa isang pwesto pag may naamoy ka ng bulok. Hindi ka pwedeng manatili sa pwesto at kampihan yung isang tao na alam mong mali. Diba? Sabi ko sa inyo doon na natin gagawin. Yun lang yung pagpapaliwanag ko doon. Siguro naman maliwanag, Argo. Yung hindi mo pagsagot, yan sa akin, silence means yes. 'Di ba? Ang gagawin mo, naturalmente, aalis ka dun sa lugar kasi mabaho. Natalsikan ka na ng baho, naamoy mo yung baho, aalis ka dun. Ikaw ay maliligo. 'Di ba? Oh. Maliwanag. 'Di ba? Pag hindi ka umalis doon at siningot mo, sabi ni Argo, hindi naman yun ang sinasabi ko doon, Argo eh. Sabi niya, ang sagot niya, host, hindi naman tae yung tao, pwede naman paliguan. Ang tanong nga doon, aalis ka ba doon sa lugar? Aalis ka ba? Kasi, I am referring to the place pointing na Duterte, 'di ba? Yung lugar na sumabog yung echas. Yun ang pinipertain ko doon, Duterte. Tapos pinipertain ko sa iyo, ikaw yung Nograles. Hindi mo ba na-gets? Hindi. When I say Duterte and Nograles, pag sinabi mong Duterte, kaya mo pa bang linisin kapag marami nang napatay? Diba? The only way na ikaw ay makapaglinis, kailangan managot sila sa batas. Doon na pumapasok yung hindi na yung paghahambing. Ikaw naman literal ka naman sumagot eh. Oh. Lilinisin mo yung lugar, Argo. Pero aalis ka pa rin. At paano mo lilinisin yon kung hindi ka aalis, di ba? Oh, aalis ka, pupunta ka sa isang lugar, lilinisin mo. Kung sa mga politiko, kung sa gobyerno natin, paano mo aalisin yung lilinisin yung bulok? 'Di ba literal, para mo malinis ang bulok, gobyerno ang sasagot, uhulihin ng pulis, tapos sabihin natin iimbestigahan, tapos uhulihin ng pulis kung sino ay may mga kasalanan. Ganun 'yun. Si Argo talaga. Ang gulo mo. Puro ka tae. Di ba? Pero kayo ba mga ka-GP Natics, kayo ba ay pabor na tumakbo Nograles, kalabanin ang Duterte? Kasi last day na po bukas ng filing ng Certificate of Candidacy. Di ba?
Doring, good day Sir GP, watching from Torino, Italy. God bless po. Thank you so much. Salamat Argo ha. Salamat sa napaka-pair na mga sagot mo. Kahit ang layo, puro ka-etchas eh. Diba? Feral Dre, Michaelo Rehencia. Present po ulit. Salamat po. Diba? Sabi ni Palmolive Girls, antay lang ng opportunity at right timing. Alright? Junski, yes, supporting. Hindi na gets ni Argo, no, mga kababayan. Kasi nakatutok siya doon sa etchas. At literal na etchas lang ang kanyang lilinisin. Pero ang tanong, kung etchas yan, paano mo lilinisin? Di ba? Alis ka pa rin? Oh. Alright. So, thank you so much po sa inyong lahat, mga kababayan. Sana po, by tomorrow, marinig na natin. Kasi sigurado ako, yung dalawang kampo na yan, sila po ay nagpapakiramdaman, 'di ba? Kasi unang-una itong mga Duterte hindi po matatalo. Sabi nila, sa mahabang panahon kami na ang humawak ng Davao, including may tatay. Oh, so hindi nila basta-basta ibibigay kasi lahat ng mga nakatago nilang etchas, bulok, lalabas. Okay? So thank you once again sa inyong lahat, mga kababayan. Sana po yung pagkukumpara ko po doon sa dalawang bagay ay nagets nyo po. Huwag nyo nang sundan si Argo. Di ba? Sabi ni Aileen ganituin, titigiin pag nilalang, lilinisin pag etchas. Tama. Marilio Sabiron, si Ben Barubal bumaliktad na inis ako. Matagal na po yan. Alam nyo, kay Ben Barubal, ang nagpapatakbo diyan si Nurse Jen. 'Di ba? Si Nurse Jen. Eh yung mga Duterte 'yun. Ako nga noon minsan ito, kukwento ko sa inyo Totoo to. Kukwento ko sa inyo. Kahit sumagot 'yan sa akin. 'Di ba? Dati kasi ganito. Meron siyang ang gagawin niya mag-sponsor. Mag-sponsor. Tapos ang gusto niya, didiktahan niya po yung mga ini-sponsoran niya. Alam mo yung sponsor niya? Upuan. Yung chair. Yung gaming chair. Di ba? Tapos, pag nabigyan ka nun, didiktahan ka niya. Etong si Mima Alicia, mga kababayan, napansin niya yon. Minumura-mura niya yan si Jen. Tangina ka, binyan ganun. Gusto mo sampalin pa kita ng pera, didiktahan mo ako dahil lang sa 2,000 gaming chair. Tapos ako, sinubukan din ako niyan, pero hindi pa nangyayari yung ginawa ni Mima. Nangyari muna sa akin na ooperan din dapat ako. Uy, si NetVlogs ngayon lang nag-subscribe. Nag-unsub siguro to. Ayun, mga kababayan. Nung ako, bago magsalita si Mima na ganon, inoperan din ako ng upuan. Nung time na yon, ayaw ko talaga kasi may something akong nararamdaman eh. Sabi ko, itong taong to, hindi totoo to. Diba? Hindi totoo to eh. Tapos ino-operan ako ng upuan. Ako naman, sanay naman ako ng walang upuan eh. Diba? Yung upuan, yung monoblock o kahit anong maupuan ko dyan, okay na ako. Sabi ko, noon ng panahon na wala akong gaming chair, okay lang sa akin eh. Manghihingi pa, natanggap pa ako ng gaming chair. Diba? May gaming chair na rin ako noon paparating. Hindi ko lalo tatanggapin. At saka alam ko yung ugali eh. Ayaw ko nung ugali. Si Ben Barubal, ang nag-sponsor ata dyan, sigurado ako, mga kababayan, itong si Jen. Diba? Sabi nila Takero, nila Mami Pink, fake Jen daw yun. Fake nurse. Diba? Bakit daw fake nurse? Wala daw lisensya. Kahit si JDB, ooperan din sana niyan. Tinatanong yung pangalan niya nun eh. 'Di ba? Tinatanong yung pangalan niya, ito ba kailangan ba ng gaming chair? Sabi namin, di namin kailangan ng gaming chair mo. Oh. Sabi ni Silent Scream, sympathizer yan, kahit mali okay lang. Sabi ni Dennis de la Vega, may friend ako sa Davao at yung mga Duterte to daw lahat ng balita dito sa Luzon, especially Manila. Kita nyo? Felicitas Nasis Naue. Hello ka GP, watching here from Milan, Italy. Alright? Sabi ni Mama Del Nabilyar,
baka nag-aalala mga Nograles na maulit yung pangyayari sa ama nila. Sigurado tayo. Pero I know for sure, mga kababayan, mga GP Natics, na kapag tumakbo ang mga Nograles, sa akin lang to, pero susuportahan yan nitong sila Speaker Martin Romualdez at nitong si PBBM, sigurado ako dyan. Ma'am Beth M, shoutout po. Oh, fake nurse daw yan kasi nasa ibang bansa, nurse siya, pero wala daw lisensya. Sabi nila Mami Peng at sabi ni Takero. Pero wala kasi akong pakialam dyan. Kasi dati nagsagutan din kami yan eh. May issue kaming pinagtalunan. Tungkol din ata sa ano yan. Di ko alam kay PBBM din at sa mga Duterte. Doon din. Sabi ni Kawamura Dayanara, baka totoo nurse nga siya pero bagsak sa board exam. Ayun, hindi ko po talaga alam eh. Ang narinig ko lang talaga, yung sinabi ni si Takero, may ano niyan eh, merong content niyan eh, fake nurse eh. 'Di ba? Pero ako, ang alam ko lang talaga, may personal knowledge ako, yung inopera niya ako ng upuan. Sabi ko kay Mima, sabihin mo, hindi ako tumatanggap ng upuan. Sabihin mo, ayaw ko magpasakop. Dahil di ko naman siya asawa. Unang-una, lalaki dapat, babae ang magpapasakop sa lalaki. Pangalawa, di ko naman siya asawa. Kaya hindi ako magpapasakop. Ayaw ko ng utusan, gusto ko sarili ko lang. Kahit wala akong kitain, kahit walang mag-sponsor sa akin, okay lang sa akin. Bakit? Aba, tumagal nga ako dito sa mundo, mga kababayan eh. 'Di ba? Tumagal nga ako sa pakikipaglaban, puro pambubuli, mula pagkabata hanggang tumanda. Binubuli na ako. Walang nakapagpatiklop sa akin. Tapos gusto nyo, gawin nyo akong sunod-sunuran. Kahit wala akong pera, kahit walang sponsor dyan, okay lang, walang problema sa akin. Kaya ko magdildil ng asin. Basta meron lang ako kahit papano ipakain sa mga anak ko, sa pamilya ko. Ako, kahit magdildil ng asin, walang problema. Kaysa yung anak ng tipaklong, bibigyan mo ako, sponsoran mo ako. Pero gusto mo, diktahan ako. No way, no mambir. Oh. Diba? Sabi ni Titigas, baka graduate ng University of Recto. Hindi po, mali ka dyan, Titigas. Hindi, alam nyo ba yung Recto nasa Davao na? Diba? Ang Recto nasa Davao na. So yung University of Recto nandun na sa Davao. Di ba yung mga peke na birth certificate nandoon? Sabi ni Ma'am Jenny Bautista, manonotify naman po kayo. Depende kasi kung may maingay dito sa kapitbahay. Alam nyo naman dito. 'Di ba? Laging maingay. Pag kaya natin yung tugtog at hindi masyadong naririnig dito, pwede. Sabi ni Kawamura Dayanara, mas maganda walang sponsor. Mahirap magbayad ng utang na loob, walang katapusan pagbabayad. Ako tumatanggap naman ako ng sponsor. Pero bibihira. Dahil bibihira yung nagpapadala. Hindi, karamihan, sinasabi ko pa, wag na. 'Di ba? Kuminsan ipasa nyo na lang kay Sir Boyet. Ganun ang ginagawa ko. Pero pag meron naman talaga at pinilit, galing sa loob, bakit hindi? Kasi natutunan ko yung ganito eh. Dati kasi ganito talaga ugali ko. Nung karunungan at kaalaman, nung time na yon, marami nagpapadala ng sponsorship, gadget, cellphone, pera, pero lahat tinatanggihan ko. Kasi nga takot po ako yung utang na loob, kailangan bayaran mo, kailangan tanawin mo yon. Diba? So okay na sa akin yung manonood sila, hindi, wag na po, okay na po, okay lang ako, kumikita naman ako eh. Kaya lang, napansin din ni JDB, nagagalit sa akin na parang nawawala yung, sabi niya, pre, may nag-PM sa akin, suplado ka daw. Bakit? Gusto magpadala sa'yo ng sponsorship, pera, ayaw mo daw tanggapin, gamit, ayaw mo tanggapin. Huwag ganun, pre. Pag pinilit, tanggapin mo na lang kaysa magtampo. Kaya nung nag-antay naman ako na meron na mag-sponsor, nawala naman. 'Di ba? So sabi ko sa sarili ko, sige, pag meron na lang dumating yung pagkakataon, kailan kaya 'yon? Tatanggapin ko na. Hanggang sa pumunta na ako ng politics, wala pa rin. 'Di ba? Oh.
Ngayon na medyo tumaas-taas yung ano natin, nagbalik tayo sa YT, meron naman kahit papano. Alam nila yan, mga nanonood din sa inyo, 'di ba? Mga nanonood din sa inyo. May mga nagbigay na sa akin diyan ng 1K, may 500. 'Yun. Oo. Talagang may mga tumulong din. Nung na-demonetize si 2.0, may tumulong. Mga nandyan 'yon, ayaw ko na banggitin, baka ayaw magpabanggit. Nanonood yan dyan. Pero nahihiya talaga ako tanggapin, sa totoo lang. Nahihiya akong tanggapin. Kaya lang, syempre, sila ay nagmamagandang loob. Sabi nga ni JDB, mahirap tanggihan, baka magtampo. 'Di ba? Teki Mine, shoutout sa inyo. Okay, thank you so much once again sa inyong lahat mga kababayan. Sa mga lupalop po kayo ng mundo ngayon naroroon, sana po ay naging masaya kayo ngayong araw. Hindi man masyado pero at least ngumiti kayo. 'Di ba? Sabi ni Rolando Tika, kung may kakayaan po ako na mag-sponsor ako, gagawin ko po. Kaya lang Sir GP, need ko rin ng sponsor pang maintenance. Buti kayo malusog Sir GP. Ako po sa lahat sa amin, no, ako po yung walang sakit. Oo. Lahat po sa amin may sakit, high blood, masakit ang bulsa, low blood, at kung ano-ano pa. Diba? Pero ako po, awa ng Diyos, wala naman. Hindi ko namana yung high blood. O, kahit medyo lumusog ako ng konti, wag naman sana maging high blood ako. Sabi ni Sir Orlando Tika, Sir GP, alam niyo po, viewer niyo po ako sa karunungan at kaalaman niyong content. Sa gabi po ako po pinapanood para po kayong nanonood ng horror, correct? 'Di ba? Oh. Lisa Hernandez, sa GP hindi naman nanalo si Sarah Mau. Hindi po, mahirap pong matagal pa ha. 2028, kita nyo naman kung sino-sino ang pinupuntahan ngayon ni Sarah. Oh, pati INC pinupuntahan. Ako mahirap mahirap magtiwala, 'di ba? Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, huwag tanggihan ang grasya. Ako namimili din kasi. Tinitingnan ko rin, bina-background check ko yung tao, baka mamaya yung nagbibigay ng grasya, ako ay madisgrasya. 'Di ba? Sabi ni Sir David Prado, hindi ako nakaabot, sana sakit na naman yung pangako. Reply ka na lang, Sir. Sir Argo, thank you so much sa pag-share ng blessing. Hindi naman ako nagdagtatambo sa'yo. Sabi ni Ma'am Yani, deserve more naman kasi kung ano ang matatanggap mo na gift ka GP, pinaghirapan mo naman din kasi kung saan ka ngayon. Thank you so much po sa lahat ng nakakaunawa at nakakaintindi. Bye guys! See you sa mga susunod na vlogs natin. Buyers! Mama Lea,